karaniwang pagpupulong ng bayan na pamumunuan po ng ating pangalawang punong bayan, ang nangungulong pinuno, Ginagalang Adel Paul Garcia Bilamide. Sa pamamagitan po ng kapang ipinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas bilang kalampunong bayan, ay tinatawag ko ng kayusan ikadalawampung karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang Cavite. Ginagalang na Konsehala Catherine Tirona, marinig po bang panguna ng ating panalangin? Isang magandang umaga po, nangungulong pinuno at sa aking mga kasama sa Sangguniang Bayan. Tayo po ay magsitungo at damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa isang magandang umaga na pinagkaloob niyo sa amin upang kami magkasama-sama sa araw na ito upang talakayin ang mga ikagaganda dito po sa bayan ng Silang. Panginoon, gayon din po, amin pong dinadalangin na sana ay maibsan na po ang pandemya na aming nararanasan, hindi lamang po dito sa bayan ng Silang, kundi po sa buong mundo. Ang lahat ng pong ito ay aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Maraming pong salamat. Dadako na po tayo sa pagtawag sa pangalan ng makagawad. Kinong kalihim, pakibangit po niyo sa isa ang pangalan ng makagawad. Ginagalang Ronilo Donesa, Ginagalang Alan Tolentino, Ginagalang Mark Anthony Toledo, Narito po. Ginagalang Ferdinand Amutan, Narito po. Ginagalang Perpetua de Singaño, Narito po. Ginagalang Catherine Tirona, Narito po. Ginagalang Luciano de Jesus Jr., Narito po. Ginagalang Nestor Patawe, Narito po. Ginagalang Domingo Ortega, Ano yung mga pantay mo? Ginagalang Anlene Bation. Narito po. Meron po tayong 8 konsehal na kasama ngayon sa ating pagpupulong. Sa pagpapatibay ng ating kalihim na kasapatan ng ating bilang, ay formal na po natin binubuksan ang 20 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Dadako na po tayo sa pagbasa ng nakaraang pagpupulong. Ano po ang mungkahi ng tagapamuno ng lupo ng mga patakaran at alituntunin? Nangungulong pinuno, minumukhahe ko po na ipagpaliban ng pagbasa ng katitikan ay kalabisyan na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2021 na ginanap ng ika-17 ng Mayo 2021 sa pamamagitan ng video conference na binuo ng 7 pahin. Pinangaluwahan ni ginagalang ng konsehal Perpetua de Singaño, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Ano naman ay ating pong pinagpapaliban ng pagbasa ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Kaganon din po, nangungulong pinuno, minumungkahi rin po ng inyong lingkod na tanggapin at pagtibayin ng katitikan ay kalabisyan na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2021 na ginanap ng ika-17 ng Mayo 2021 sa pamamagitan ng video conference na binugo ng 7 pahin. Pinangaluwahan ni ginagalang na konsehal Ferdinand Amutan, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay ating pong pinagtitibay ang katitikan ng ika-17 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan na binubuo ng 7 pahina. Dadako na po tayo sa panahon ng malayang pagtatalumpati. Meron ubang nais magbigay ng opinyon ng kuro-kuro ukol sa kagalingang bayan. Kung wala, ay dadako tayo sa pagbibigay ng panahon sa panauhin. Ginong Kali, meron ho ba tayong panauhin sa ating pagpupulong? Sangayon sa atas ng kapulungan ay napadalhan po natin ng sulat ang ating hepe ng Silang Traffic Management Office. Kasalukuyan po siya nating kasama ngayon. Marami pong salamat. Una po ay ang ating pong taus-pusong pasasalamat at pagtanggap sa pulong hepe ng Silang Traffic Management Office, Ginong Apolinario Mercado Peralta, para sa inyo pong pagpapunlak sa amin pong panyaya. Ang pag-uusapan po natin ay ang sitwasyong pang-trapiko ng ating bayan at magbibigay po ang ating mga kasama sa Sangguniang Bayan ng informasyon na po pwede po natin pag-isipan ng sagay higit po natin mapabuti ang pamamahala ng transportasyon dito po sa ating bayan, lalo na ang pagtugon po sa problema ng trapiko. Maaari po munang magbigay ng konting pananalita ang ating pong panauhin ukol sa sitwasyong pang-trapiko dito po sa bayan po ng Silang.
Okay po. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating Vice Mayor. Sir. Rinig po ba ako? Rinig na audio po. Yes, sir. Opo, you may continue, sir. Idol Paul Bilamide at sa lahat ng ating mga konsehal ng bayan. Traffic update report on Premier Plaza and road repair from Dragon Textile to welcome Tubuan to Dos Silang Cavite. Nais ko pong ipabatid sa inyo na ang sani ng pagbagal at pagkakaipon ng mga sasakyan sa may Aguinaldo Highway, sakop ng Purok D7, Barangay Tubuan 1, Silang Cavite ay ang mga sumusunod. Malubak at di maayos na daan bago makarating sa sementadong daan. Ang isa sa mga nagiging sanhi dahilan ng pagbagal ng daloy ng sasakyan. Solusyon, sementohan o lagyan ng metal plate ang nasabing di maayos na dinaraanan ng mga sasakyan. Nagkalat ng mga tira-pirasong mga bato, lupa at nakatambak na debris ng semento sa gitna ng kalsada na maaaring maging sanhi ng aksidente sa mga nagdaraang motorista. Solusyon o alisin o linisin ang mga nagkalat na buhangin, lupa at debris ng semento na nasa gitna ng kalsada. Pagpasok at paglabas ng mga empleyado at customer ng Premier Plaza, Toyota, Balinsa Sayaw at ibang mga establishmento na nagpapabagal sa daloy ng trapiko. Akin na rin pong nakausap ang kapitan ng Barangay Tubuan 1 at nabanggit ko po na pansamantalang yung Blumentritt Street magmula sa may Aguinaldo Highway ay pansamantalang gawing one-way patungo Kapitan Pepe Street habang hindi pa natatapos ang pagsasaayos at ng kalsada sa Aguinaldo Highway sa lugar ng kanyang nasasakupan. Kalakip ng aking report ang mga larawan ng mga kalsada na naging sanhi ng pagbagal ng daloy ng trapiko. Katulad ng Sabado, nagawa na rin namin ng paraan ng Blumentritt one-way. Kasi isa sanhi yun eh. Tapos ngayon yung galing bayan, meron ng paliko talagang pakanan, papuntang Tagaytay, doon nagsisimula ang post ng traffic day. Pero nagawa na din namin ng solusyon dahil nagpunta ho kami ng mga tao doon sa Sabado. Kasi kagalang-galang ng Vice Mayor. Yes, sir. Kung pwede ho sana kasi pag nag-simultaneous yung traffic natin nagsama-sama tulad doon ng traffic sa may Balite, pumasok ang traffic yan. Tapos dito sa may Sea Oil, tapos dyan. Kung maaari lang ho sana, madagdagan ho kami ng tao. Kahit mga 10 lang ho, para may meron akong patrol na siyang iikot sa mga matatraffic na lugar para kung may nagta-traffic na matraffic na ang lugar, makakatakbo ang mga tao, makakatakbo ako. Kasi maasa lang ako sa mga text lang pag matraffic sa Premier. May magte-text sa akin, matraffic ko dito, baka po pwede sumunta. Ayun, patulad doon ngayon, sira ho ang stoplight sa may Premier ay ang mga tao natin ay nandiyan doon sa Absu. Meron ho tayong may pahunahin ho tayo dyan. Kaya nahingi si Kapitan sa akin, sabi ko, tatapusin ko lang itong sa Absu, papadala ko dyan. Yun lang ho. Maraming salamat po. Maraming salamat po.
Ngayon naman po, ibubuksan po natin ang hapag sa talakayan. Meron po bang ang mga kasamahan natin po sa Sangguniang Bayan na nais magbigay ng opinyon o katanungan ukol sa mga tinura ng ating panauhin? Unahin po natin ang nagbigay ng sesyon noong nakaraang sesyon tungkol po sa trapiko, Konsehal Mark Anthony Toledo. Isang magandang umaga po sa inyo. Pinuno at siyempre po sa ating panuhin kay Chief Apol Peralta. Magandang umaga ho, Hepe. Magandang umaga po. Ayun, salamat po. At una po ay pinasasalamatan ko at binabati po yung ating ang inyong po pamunuan dahil nakita po natin na napakalaking pagbabago ho ng trapiko, lalong-lalo na po sa loob ng populasyon. Ano ho? Ayun. Ngunit ito lamang po, meron lamang pong tumawag po sa akin ng mga nakaraang linggo, ano, bago ko po pagkitin dito. Ano, patungkol lamang po dito sa dako nga po ng ginagawang kalye natin, ano ho, sa ano ho. Napansin lamang po nila kasi nga ho, nung dako na po nung papasok sa populasyon yung ginagawa, paggaling ka po ng Lalaan, ay sinaratuhan po yun at doon po dumadaan sa may maliit na iskinita doon po sa pagitan ng paradahan ng mga tricycle at ng Jollibee. Ano? Meron maliit doon na doon po nakakadaan. Yung nga lamang po ay nataon ho na katapat ay premier, tapos may mga lumalabas pumapasok doon sa premier at paibaba at pailaya galing naman ng Tagaytay at papunta ng Tagaytay. Ano? Galing ng ibaba. Napansin lamang po nila na wala pong nagmamando po kasi na kahit isa man lang na enforcer natin. Ano ho? Kaya po may tumawag po sa atin na ilang kababayan na na kung maaari daw ay makapagpadala man lamang tayo doon dahil nga po medyo ilang araw na bumigat talaga ang trapiko doon. Ano ho? Nga lang ho, dahil isa po sa mga napansin nila na pagdating po sa poblasyon ay puno-puno daw tayo. Ano, sa isang kanto, minsan 3 enforcer, pero yung kung nag-build up ang traffic, ay doon naman daw po tayo wala na nakatalagay. No? Kaya ho nabanggit ko sa Sanggunian noong I think may 2 linggo na ho nakaraan. Kailangan po ang ilang sa mga ipinarating sa atin, kaya po nabanggit din po natin sa ating talakayan po mga nakaraan. Ilaman po at maraming po salamat. Maraming pong salamat. Ano pong may tutugon ng ating pong panuhin sa tinura ng ating ginagalang na konsehal, Mark Anthony Toledo? Yun yung sinasabi ho nila na nakikita na tikit-tikit na sinabi yung 3. Yun ho, siguro naman hindi ko totoo yun. Gawa ko kasi yung karaniwan ho daw, maaga pumasok ko yung mga panghapon, natulong ho sila dun sa pangumaga, natulong na sila sa pangumaga, gawa nga ho ng kulang ako sa tao, tumutulong sila sa umaga. Saka ho yung sa sinasabi niyo sa premier o doon sa premier na na yung doon galing kang bayan, doon ho nagsimula traffic noong Sabado. Nandun ako talagang noong Sabado, 2 Sabado na ako nandun naano ko yung kung ano sanhin ng traffic, no. Yung pakanan ho doon galing bayan, talaga naman rough road ho yun talagang rough road. Tapos ang Tagaytay, galing ng Tagaytay, papunta ho ng bypass at saka papuntang bayan ho, doon sila na kaklad doon sa may paligo ng tapat ng premier. Doon lang naman. Pero nabigyan namin ng solusyon doon. Pinalagyan ko doon ng tao 2. Ang tao doon 2. Isa sa may stoplight. Tapos doon ho kami sa may Toyota, 3 ho kami doon. Di ang gumagana ho doon, 3 sa may Toyota, 1, 2, 3. Tapos doon sa may tulay ho, sa papuntang Tagaytay, doon sa may Ayas. Meron ho din ako doon, 2. Tapos sa papunta ng sa may premier, 1. Balik sa Sayaw, 1.
Tapos dun sa 10 na ho, yun. Ay ang total ko ng per ship ko. Salta, ilan tayo per ship? 15, 16 ho. Kasi pag pinulaw ko na ho yung 10 para doon na sa may yun, 6. 6 na ho mawawala ang pwesto dito sa bayan. Ang bayan ho, ang dapat ho talaga sa bayan, ang talagang total post, 20. 20 ho. At saka sa per ship, 20 ho. Lahat ho dapat malagyan kasi katulad doon ng Sea-Oil. Wala ho kaming tao doon. Pag nagka-traffic, tatawag sa amin. Ngayon, bubulot ho ako doon sa mga medyo maluwagong siyang pinapupunta ko doon. Kung may fix ho kami talaga na kahit 5 sa per ship, 5 sa umaga, kaya ho ikuta ng buong silang. Kasi lahat naman ho ng ngayon na nakakaya-kaya ho pa namin yan, gawa ho ng pandemic. Hindi pa bukas ang masyadong sa establishment sa atin lahat. Paano pag na ho yan, nawala na yung COVID, nawala na. Di mas traffic masahol. Kung kasi ako naluwa kasi matagal na ako nagluluwas eh. Kayo miski lumuwas kayo ng kung dadaan kayo dito sa Imus sa highway, pormuhan nyo, lumuwas kayo dyan. Makikita nyo yan, talagang ang trapiko dyan talaga oras ho na hindi lumalabas. Hindi ho tumatakbo. Dito sa atin silang, kaya lang ho nagka-traffic. Kung anong ginagawa ko karsada. Dato ng katulad doon sa halamanan. Nagawa naman natin ng paraan. Gumawa sila ng parking area. Parking area ho. Parking area. Tapos dito sa medyo may traffic din ho dyan sa may Balite dahil ginagawa rin ng karsada dyan. Kaya sana maunawaan ng mga kung may tatawag sa inyo ng gano'n napupuntahan ng STMO. Napupuntahan ng tropang STMO yan. Nung Sabado nga ho, kami doon. Labot na nga ng ulan yung panghapon yun eh. Maraming salamat po. Yan lang naman nung akin yung kung po pwedeng bigyan kami ng 10 tao o 11 para lalo namin mapaganda ang traffic dito. Salamat po. Salamat. Meron po ba nais magbigay katanungan ng ating ginagalang na konsehalo Sano Jundesus? Aming salamat po, Nangulong Pinuno. Isang magandang umaga po sa atin lahat. Nung last Saturday nga po ay nakita ko ang pagsisikip ng daloy ng trapiko diyan po sa may tapat ng Premier. Nakita ko nga ho yung mga nanggagaling ng town proper, packet ng Tagaytay, ay doon sila lumiliko sa may tapat ng Premier Plaza, doon sa kumakanan po sila. Ito naman po, Chief Apple, kung possible lang po ito, pwede ko po kayang gawin na nating one-way pansamantala, yung pong tapat po ng barangay hall ng Tubuan 2, wag na po nating paakyatin doon yung mga sasakyan going to Tagaytay. Instead, kumana na po sila papunta dito sa may papuntang Litlet and then kakaliwa po sila papuntang bypass. Paakyat na ng Tagaytay. Para po magkaroon na po ng isang direksyon yung daloy ng trapiko. Ngayon, ito naman pong minumungkahi ko rin po, kung ito naman po ay posible, gawin na po nating two-way, yung pong daan po dito sa may Tubuan 1, yung sa likod po ng Max's Restaurant. Maganda po siguro para ma-address naman po natin yung volume ng sasakyan na nanggagaling naman po doon sa Tagaytay or parte ng Lala na yan. Kasi humahaba rin po doon eh. And then ito pong kanto po dito sa may Asuncion, na rin po natin, i-two-way. Pansamantala, tingnan din po natin kung masusolusyonan natin yung problema natin sa traffic dyan sa may ginagawang kalsada. Yun lang po at maraming salamat po. Salamat po. Ano pong may tutugon ng ating panauhin sa tinura ng ating
magandang policy, message. Yun know, sa may i-Asuncion, talaga one way yun, balak mo talaga yun, two-way na yun. Para yung galing sa ano ba yung galing sa may sa may i-Asuncion, yung may pababa. Ano yung limited. Yung galing kong Ilayong Pulo, mag two-way na sila. Ang labas na ho nila sa may JP Rizal. Kasi tapos yung galing Tagaytay yun, yung sinasabi ni Consi na two-way din yun. Hindi ho, na-obserbahan ko, hindi ho ubra. Kasi nag-focus pa rin ho ng traffic siya eh. Kasi meron ho yung, pag nag-two-way ho yung galing Tubuan, papuntang Tagaytay, doon sa Tubuan 2, ang ano ho yun, pagdating ho doon sa may dulo, papuntang doon sa may Toyota, tumitigil ho sila doon na naiipon ho sa sakyan doon. Pag-cross nila doon, nahihirapan ho sila pag-cross kasi ang unang-una ho, yung karsada ho doon sa pagkokrosan, lubak-lubak ho doon. Hindi ho maganda At saka yung kung sila'y kakaliwa ho sa sala ho yung may butas ho doon na kukurba pa ho siya ng malayo dito sa bandang baba para lang siya makakaliwa. Doon sa kaya ginawa ko doon one way na lang ho. From Tubuan, papasok ko ng Tubuan, ginawa ko one way. One way ho doon. Kasi nakita ko naman ho talaga, maluwag ho talaga. Kasi wala na ho siyang, kasi pag meron pa daw magkocross, titigil na naman ho itong galing Tagaytay, titigil itong galing bayan. Ay kung ang galing ng lahat nila, yun sinasabi niya kung po pwedeng doon dumaan niya ako sa may stoplight, yung galing ng sa may stoplight yung galing i-Asuncion, diretso sila papuntang stoplight. At least makokontrol doon dahil tumitingin may stoplight. Pwede silang kumaliwa na lang. Ang lalagyan na lang ho namin ng tao ngayon itong yung sa Toyota, tatlo, tapos sa may baling sa sayaw, saka yung Deco sa may tapat ng mga jeep ho doon, mga tricycle. Doon ho kasi kailangan may tao din kasi magkokorso yung ang galing bayan. Tapos ang ho doon, napansin ko doon, lalim. Kaya bago sila maka-abante, magme-minor muna ho sila doon. Miski yung obserbahan nyo, malalim mo yung doon, yung karsada doon na wala akong nakikita nyo naman. Yun ang mga saninang yung hindi magandang karsada. Nagtitigil ho sila doon ng segundo kasi pag miski seconds lang, tumigil kayo, marami sasakyan. Abot yun ng traffic na rin yun. So sa inyo pong palagay ay pwede po nating isarado yung paakyat po ng Tagaytay dito sa tapat po ng Barangay Hall ng Tubuan 2 nang sa ganon hindi na po sila mag-cause pa ng traffic doon sa tapat po ng Premier dahil doon talagang wala naman nagta-traffic doon at doon nagkakaroon ng ipon-ipon ng mga sasakyan dahil doon na nga po sila kumakaliwa eh. So sa tingin ko po, kung ang magiging flow ng traffic from town proper, pagdating po doon sa barangay hall po ng Tubuan 2, ay kakanan na lang po sila hanggang doon sa may papunta po ng traffic light. And then lahat po ng southbound ay magta-turn left na lang. Iisa na po ang direction po ng mga sasakyan. Yun lang po ang aking suggestion kung ito po inyong mamarapatin. Maraming salamat. So, ang una pong suggestion natin ay one way ang tapat po ng barangay hall po ng Tubuan 2. Instead na aakyat po sila, kakanan na lang po sila. Papunta po doon sa traffic light. Okay, sir. Okay, that's the first suggestion. Sir Apple, ano pong inyong may tutugon doon? Ganda. Kasi yan nga ho nasabi na sa akin ng kasamahan ko, Ricard. Kasi nung wala pa ho tayong pandemic. Talagang mas makaganda ho yan kung talagang yung galing bayan, doon dadaan sa may stopway, sa papuntang Loksuhin dahil mas maganda doon kasi
pag kayo dumiretso dito sa papuntang Tagaytay, talagang maano pa ho sa aksidente eh. Mas maano pa sa aksidente pag cross bago sa Balinsa Sayaw. Mas maganda ho yung mungkahi ni Consi. Lahat ng bayan ho, doon ang daan sa may papuntang Luksuhin. Tapos yung galing Tagaytay, one way. At least hindi na ho magsasalo doon. Maganda ho yan. Kasi nung pa ho yan nung pa in-advise sa akin yan, isang kapwa ako retired. Sabi niya, pare Apple, ba't hindi mo, sabi ko, pagka may meeting, may mungkahi ko yan. Gagawa lang ho tayo ng signage. Sana ho yung signs natin, yung maganda ng signage na yung tarpaulin na talagang fixed na makikita na one way, at least susundin nyo ng tao. Okay. Consel June, yun po ba ang inyong session kay Sir Apple? So, yes po, Nangungulong Pinuno. Yun nga po. Okay po. So sir, maasahan po ba namin na magagawa po natin, maisa sa katuparan po natin ng session po na iyon? I think, sa Sabado, kasi ang na-observe ko naman din pag Sabado, matraffic eh. Yes, yun ang aming, namin yung pag-ano. Lahat ng tama ho yun. Wala na akong kakanan sa may tapat ng plane yan. Ngayon, kung kumaliwa naman sila, o kumanan, may stoplight. At least hindi na kailangan doon ng TMO, manpower. Doon, na bawas-bawasan na. At least doon na may magagamit sa na kailangan ng manpower. Mas maganda ho yun. Yung yung sinabi ni Consel Besos. Kasi nung pa ho yan talaga na last year pa ho yung sinabi sa akin sabi niya. Meron po ba nais magbigay ng sesyon o tanong o komento sa ating ginagalan ng konsehal, Mark Anthony Toledo? Salamat po. Ako po ay pangalawa doon sa suhesyon po na ginagalang Consel June. Tama nga po na doon nga po yun din po ang aking naisip na magandang solusyon po doon, lalo na ngayon nag-build up po doon para hindi na po magkakaroon ng bottleneck o magkakabuhol-buhol doon po sa kinakaliwaan, doon po sa tapat ng Premier. Tsaka yun nga po, pasamantala po, kasi nga po ginawa nating one way, yung palabas galing Tubuan, yung palabas po doon sa Midragon. Puro palabas lang po yun. Tama ho ba, Epe? Galing Tagaytay, pag galing kayo Tagaytay, puro papuntang Tubuan na yan, papuntang Blooming. Pwede na ho pumasok doon. Dati ho, ay tama po, para ho maibsan din yung traffic na nagagaling ho doon sa Lalaan. Ayun po, ay lamang po at maraming salamat. Maraming pong salamat. Meron po bang nais magbigay ng sesyon? Pakinggan po natin ang ating ginagalang na Consel Ronnie Lodonesa na siyang pinuno ng Lupo ng Transportasyon. Salta. One way yung Consel, yes po. Maraming salamat po, Nangungulong Pinuno. Tingin ko nga po, yung pong suggestion po na ginagalang na Consel Luciano Jesus Jr. ay siguro po, sa ngayon po, nakikita ko rin po yung isang magandang pwede nating suggestion na pwedeng gawin dahil na siyempre nga ho sobra traffic talaga sa Premier. At saka kumari nga po sa ating pong Pepe po, Apple Peralta. Yung po rin Tubuan Uno, yung po nga lumiliko yung mga papuntang Tagaytay, Yung pong Tubuan Uno, yung pong ginawa pong one way yun kasi nakita ko rin, paglalabas ho doon, kasi pinapakaliwanan nila roon, manggagaling dito nga sa Layang Pulo, yung mga papuntang Tagaytay, doon na nga po kumakaliwa. Kaya lang pagdadating din naman paglabas nila roon sa dulo, yun ho rin ng isang nagiging cause ng traffic, yung paglabas nila. Kasi hindi kumukurot sila sa linya, dalawang linya ho yung nakakain, yung papuntang galing Tagaytay at saka ho yung galing naman Premier. Kumbaga pareho hong nakakat ng galing doon, kaya nga lang hindi ko malang kung paano ng paraan.
ang po pwedeng gawin doon. Pero yun know, isang numero uno nagiging poste doon ng traffic. Ginoong Peralta. Ano po ang matuto po ng tagapamuno ng STMO sa tinura ng ating ginagalan ng Konsel Ronnie Ladones? Ayun, no, nagawa ko na nga ng yung yung bang sinasabi ko, yung may pagliliko sa mismong harap ng paggaling kayo ng Tubuan Dos, yung ang labas nyo doon sa may Toyota. Ginawa ko na ng paraan yun nung 2 Sabado ko sa'yo, nakita ko yun. Sani ng traffic ko yun yung galing dyan sa Iba, galing sa dito lahat pag dito sa Asuncion, dito sila sa may Blooming Street. Dito, kumakaliwa sila dito, pagkaliwa nila doon, sunod-sunod na mga sasakyan doon. Sunod-sunod na nagiging sanhirin ng traffic yun doon sa may Toyota. Kaya ang ginawa ko doon, winanway ko yun. At ang pinausap ko doon, mga barangay tanod. Pumayag naman sila na hindi sila magpapasok. Sabi ko naman sa kanila, pag masikip lang huwag sila magpapasok. Pero kung maluwag naman, okay lang pero pagka sobrang traffic talagang pinapapasukan yun. Doon, kaya nga lang kailangan gawin niya ang two-way na lang yun. Yung Asuncion, gawa ng yung baga papuntang Tagaytay, pag kumanan pa sa Blooming Street, ang layo naman nila, kakanan sila, tapos ang ikot pa sila sa papuntang JP Rizal. Kaya ang bala kong gawin kung nararapatin nyo, asin ko muna doon yung one way doon sa may Asuncion para gawin ko lang two-way muna yung pagsamantala. Yun lang Salamat po. Kung ba guys magbigay ng opinion? Ginoong Peralta, Disyembre kailangan talaga may mga naka-stay yung tayo doon naman sa kanto ng JP at saka ng Asuncion, kasi doon naman magkakaroon ng talagang bottleneck na traffic kasi may mga kumakaliwa at meron din lumalabas. Kaya nga ginawa one way ng barangay kasi yun ang naging cause ng traffic. Ngayon, kailangan talaga yung may tao. Ngayon po, suggestion ko po nung pinuno. Sa nakikita ko naman talaga, parang kulang ho rin talaga ang ating STMO. Kaya nga siguro, kung mamarapatin ho ng ating pong pamunuan, lalo na po sa ating pong buting baka po tayo makapag-request ng additional kahit po siguro nga tama po yung Peralta. Mga 10 pong nakita po natin talaga yung nagiging na mapaluwag yung ating pong Salamat po. Meron po bang ang ating ginagalan ng Konsehal Nestor Patawe? Maraming po salamat, Nangungulong Pinuno, sa mga samahan ko po sa Sangguniang Bayan. Sa ating pambisita kay Sir Ato. Nag-happy po ng STMO. Tama po yung tinura ni Konsehal Ronnie Ladones. Siguro nga po, kakulangan po ng ating STMO. Yung pong dahilan kung bakit yung pinag-uusapan po natin ito na lugar ay nagtatraffic po. Alam niyo po kung manggagaling po tayo po sa Tagaytay, papasok po sa bayan po ng Silang yan po ay inikutan na rin po namin ni Engineer Mingaw. At siyempre po nakita po natin na nagbibuild talaga ng mga sasakyan, ng traffic, yung ipalit pong Tagaytay, At yun po, inobserbahan din po namin mga ilang minuto, lagi na po talagang hindi nawawala yung mga sasakyan na nanggagaling Tagaytay, Ngayon po, kung ito po ay magkakaroon po ng STMO na mag-a-assist dun sa, kasi 4-lane po bago 4-lane siya, kung galing Tagaytay, 2-lane, pagdating sa ginagawang daan po, magiging 1-lane na lang. Ang nangyayari po, yung mga sasakyan po na galing Tagaytay, nagsisiksikan po sila sa 1-lane. Ngayon po, kung magkakaroon po ng
STMO man lang na nag-a-assist sa lugar na yon, siguro po hindi magkakaroon ng ganong traffic po kasi po pwede po magkaroon ng bigayan ang bawat sasakyan na manggagaling pong Tagaytay. Ano po. Kaya po doon po sa mungkahan ni Sir Apple Peralta na magkaragdagang STMO ay mas maganda po talaga na magkaroon po ng STMO sa lugar na yon. At dito naman po, kung manggagaling po tayo ng bayan, papunta pong Tagaytay, nakita po na namin po ni Engineer Minyo, ano po, yung ginawa pong daan kasi doon sa tapat po ng halamanan, malalim po yung hukay noong pagkakagawa po ng daan. Ano? Yung dating asfalto, yung pagitan po noon ay medyo talaga pong malalim na. Ngayon po, nakita rin po rin namin na dapat po meron talagang mag-assist na traffic enforcer doon sa lugar niyo. Upang sa ganon, malaking bagay po kung magkakaroon na may gagawin yung mga motorista na papunta pong Tagaytay. At yung nga po, sa may tapat po ng halamanan, may malalim po doon na tinambakan na rin po ng lupa na pansamantala, siya naman po dinadaanan ng mga sakyan at dumadaan po sa dating espalto papunta Tagaytay. Kaya po naiibsan na rin po ng paunti-unti yung mga traffic dito sa may Premier Plaza papunta pong Tagaytay. Kaya po sana po nga po sa pakipag-ugnayan din po natin sa ating municipal engineer bilang ang chairman po tayo na infrastructure, pinabot din po natin sa DPWH yung pagkakagawa po nila noong project ng reblocking po doon sa lugar na yon. At yung mga early warning device po doon, ipinabot din po natin sa DPWH na sana po magkaroon po ng maraming warning device. Upang sa ganon, may mga palatandaan ng ating mga motorista na hindi na dapat magkaroon ng aksidente sa lugar na yon. Kaya po, noon nga po, nakaraang mga 2 weeks ago, mabanggit ko na rin po, na pag-usapan din po yan sa social media, yung pagkagawa po nitong DPWH sa lugar na yan. Bakit daw nga po yung daan ay maganda pa ay kung bakit sinisiraan agad at pinapaltan ng semento. Pero sabi nga po ng DPWH, yung lugar pong iyon, yun po ay ang ilalim po noon ay hindi po semento. Ang foundation po noon naka-Bescos lang po. At pinatungan lang po ng asfalto. Kaya po ang ginagawa po nila sa ngayon, yung project ay ginagawa po mas matibay, nire-reblock na po yung nasabing daan. Kaya po, nangunguling pinuno, sana po, karagdagang mungkahi po, karagdagan po doon sa mga STM po natin na sana po magkaroon upang sa ganun, malaking bagay po makatulong sa ating mga motorista doon sa lugar na yun. Ilawan po at maraming po salamat. Salamat po. Ang ating ginagalan na konsehal, Perpetuo de Senganio. Magandang umaga po, nangungulong Pinino. Ganun po sa ating mga kasama sa sanggunian. Siyempre sa ating pong bisita kay Hepe Apple Peralta. Karagdagan lang po kung inyong mamarapatin doon po sa sinasabi ni Kusihal Tony Dunesa na yung pong galing sa Blumentritt na kumakaliwa po na pupuntang Tagaytay. Baka po kung mamarapatin po ng ating sanggunian. Baka po pwedeng ipadiretso na lang po natin silang pababa. Meron naman pong isang kanto doon, yung makalampas po ng shell na nagsarado. Pwede naman po sigurong gamitin yan para doon nakakaliwa para hindi na po mag-cause ng traffic. Kasi po, unlimited ko rin pong makadaan diyan. Yung po lugar na yun na galing sa Blumentritt, nagsisiksikan po mga sasakyan doon. Ngayon, kung maobserbahan po natin, i-dry run po natin kung po pwede na gamitin muna natin, padiretsuhin natin yung pababa. Doon na lang tayo kung maliwa sa yun po sa kanto. Ano po bang kanto yun? Sa Mitaramenta. Baka po pwedeng doon na kasi hindi naman po masyado napapagamit yun. Ilan po ang aking mungkahi kung mamarapatin po. Ano po ang may tutugon ng ating panawin? Yun yung sinasabi po ni Konsehal, maganda rin ho yan. Kasi sa na-obserbahan ko, yung mga U-turn mo sa Maynila, malalayo malalayo ang mga U-turn nila.
Kaya po pwede naman yata yung sinabi niya na yung mga galing po, galing ano, kaya nga yung pwede silang kumanan, tapos didiretso sila sa may Caltech kung talagang gusto nilang ma-minimize yung traffic na at least malayo-layo ang lalakarin, takbuhin nila. Kung doon sila liligo sa may paramenta, kakaliwa. Kaya nga lang ang ano ko doon, masyadong malayo yun. Kasi meron tayong, pag galing kayong Blooming Creek, pag papuntang sa Bungano daw, pwede, sirapan naman yun. Pag kaliwa nyo yun, ano na ho yun JP Pwede na ho kayong kumaliwa doon. Pwede na ho kayong kumaliwa doon. Masyadong malayo yung sinasabi ni Conce na dediretso pa ang ating mga sasakyan doon sa may kay Paramenta doon sa doon may IDI. Kasi yung bang ano mo, yung bang gusto mong mangyari, yung galing Puok, yung pag kumana ka sa Blooming Creek, dediretso pa sila doon, lalapas ko sila ng Caltex, tapos din ko sila sa may Paramenta. Yung po bang nais yung parating? Apo, yun po. Ay, kasi naman po, tayo naman po mga motorista, kaysa po tayo mas gusto po natin tayo tumatakbo kaysa po tayo nakatigil. Ano po ba? Di ba? Mas maganda po yung tayo nananakbo. Hindi tayo naiinit. Kaysa po doon sa malapit nga, traffic naman. Hindi lang po yung kakaliwaan na traffic, pati rin po yung mga pababa na galing sa taas. Tama ho yun. Kasi pagka galing kayo Blooming Street, kakaliwa kayo, ano pa rin ho yun. Mag-i-stop pa din yun. Kung dire-diretso na lang kayo, papuntang sa sinasabi nyo, mas maganda ho yun. Kaya lang malayo sila. Kasi sa atin na kasi nasanay kasi yung motorista sa atin na basta na lang kakaliwa, basta na lang hindi yung katulad na sa Maynila, sa Makati, na talagang mahaba ho dyan yung U-turn nila. Dito lang ho sa atin nasanay kasi yung mga U-turn basta na lang Tapos yung sa pag ng one-side parking, isasama ko na rin ito, Sama ko na ito kahit hindi ito nasa ating agenda, Kasi ngayon, na-observe ko sa bayan, basta ang sasakyan, nakapasok sa guhit, maluwag ang kalsada. Nagiging two-lane ang JP Rizal. Pinayagan ko silang magparada kasi bawal nga ho yan, sabi ng DILG, no parking, both sides. Pero saan paparada ang mga tao? Ginawa ko na yung basta pasok sa guhit, pwede mo sila pumarada. Yun lang ho. Salamat po. Meron po kong nais magbigay ng opinyon. Kung wala na, ay ating pong pinapasalamatan ng ating panauhin at inaasahan po natin na isasaalang-alang ang sesyon ni Konsehal June De Jesus at Konsehal Perpetuo de Siganyo tungkol sa one-way o two-way na ating makasada. At huwag po kayong mag-alala, ang inyo pong tinura na kahilingan para sa pagdaragdag ng tao sa SDMO na sinang-ayunan ni Konsehal Ronnie Perez sa Patawe ay ating pong babanggitin sa ating punong bayan para mapag-aralan po at maisama po sa ating pong budget na ginagawa dito sa ating pamahalaan. Muli, maraming salamat at asahan po ninyo ang buong pusong suporta po ng Sangguniang Bayan sa inyong mga programa para po maayos ang ating pong trapiko sa bayan po ng sila. Pagpapalain po kayo ng Panginoon at iingatan sa inyong karamdaman. Salamat po. Ginong Kalihim, dadako na po tayo sa mga paksang tatalakayin. Sa mga paksang tatalakayin, wala po tayong nakatala sa unang pagbasa. Kung ganoon, dadako na tayo sa pag-uulat ng lupon. Ano-anong lupon ang handa pong magulat sa ating pagpupulong? Wala rin po tayo nakatala sa ulat ng lupon sa umagang ito. Kung ganoon, dadako na tayo sa nakatakdang gawain. Ano po mga nakatakdang gawain sa ating pagpupulong? Sa mga nakatakdang gawain, mayroon po tayong dalawa. Ang una ay panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 31, Serye 2021, isinulong ni Ginagalang Perpetuo T. de Siganyo, pangalawang tagapamuno, lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan. Isang kapasyahang nagsususog sa kapasyahan bilang Poblete Bilamide 3, Serye 2019.
Inaatasan po natin ang ating kalihim na basahin ang katawan ng panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 31. Panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 31, Serye 2021, sinulong ni Ginagalang Perpetuo T. Disenganyo, pangalawang tagapamuno, lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan. Isang kapasyahang nagsususog sa kapasyahan bilang Poblete Belamide 3, Serye 2019. Sapagkat noong ika-6 ng Mayo 2021 ay nagsumite ng liham si Ginagalang Ronilo A. Donesa kay Ginagalang Adel Paul Garcia Belamide kaugnay ng kanyang pagbibitiw bilang tagapamuno ng lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan. Sapagkat noong ika-8 ng Hulyo 2019 ay pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Silang ang kapasyahan bilang Poblete Belamide 3, kapasyahan sa pagbubuo ng mga lupon at paghahalal ng mga kasapian ng mga lupon ng Sangguniang Bayan ng Silang. Sapagkat sa pagbibitiw ni Ginagalang Ronilo A. Donesa bilang tagapumuno ng lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan, ay kinakailangan na makapaghalal muli ng magiging tagapamuno ng nasabing lupon. Sapagkat inihalal ng kapulungan ng Sangguniang Bayan si Ginagalang Blanc bilang bagong tagapamuno ng lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan, kung kaya't sa mungkahi ni Ginagalang Perpetuo T. Disenganyo ay pinasya, gaya ng dito ay ginagawang pagpapasya, nasusugan ang kapasyahan bilang Poblete Belamide 3, Serye 2019 na nagsasaad na ang tagapamuno ng lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan ay si Ginagalang Blanc. Lagda, Ginagalang Perpetuo T. Disenganyo, pangalawang tagapamuno lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan. Maraming pong salamat. Kaya naman ay hinihingan po natin ng pananalita ang Ginagalang tagapagpapala ng kapasyahan. Magandang umaga po muli sa ating nangungulong pinuno, din po sa ating mga kasama sa sanggunian. Isang kapasyahang nagsususog sa kapasyahan bilang Poblete Belamide 3, Serye 2019. Noon nga pong ika-6 ng Mayo 2021 ay nagsumite ng liham si Ginagalang Ronilo A. Donesa sa ating kagalang-galang na Vice Mayor Adel Paul G. Belamide, kaugnay ng kanyang pagbibitiw bilang tagapamuno ng lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan. At sa pagbibitiw po ni Ginagalang Ronilo A. Donesa bilang tagapamuno ng lupon sa wastong pamamahala at pampublikong pakikitungo at pananagutan, ay kailangan na makapaghalal muli ng magiging tagapamuno ng nasabing lupon. Kaya po sa ating pong sanggunian at sa ating pong mga kasama, sana po pagsamahan po natin na iminamungkahi ko po na si Kusihal Luciano de Jesus ang ating pong maihalal bilang siya pong kapalit ni Ginagalang Ronilo A. Donesa. Sana po ay sama-sama po nating pagtibayan ang panukalang kapasyahan na ito. Salamat po. Dadako na po tayo sa talakayan. May mungkahi ang ating ginagalang na konsehal, Perpetuo Disenganyo, na pagpumuno ng lupon sa wastong pamamahala sa ginagalang na Consuelo Luciano de Jesus. Meron din po mga pangalawa. Mga pangalawang po. Pinangalawahan ni ginagalang ng Consuelo Ronilo Donesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay pinagtitibay ang naturang mungkahi. Meron po bang nais magsalita tungkol rito? Kung wala, ano po mungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Sa akin pong mga kasamahan sa sanggunian, sana po ay sama-sama po nating pagtibayin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 31, Serye 2021. Isang kapasyahang nagsususog
sa kapasyahan bilang Poblete Bilamide, Serye 2019. Pinangalawahan ni ginagalang na Konsehal Mark Anthony Toledo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang kamay. Lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya tinitibay natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 31 na kasama ang pinagtibay na mungkahi kanina na ang kapalit ni Konsel Ronnie Ladonesa bilang tagapamuno ng Lupon ng Wastong Pamamahala ay si Konsel Luciano Chun de Jesus. Ang pangalawang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 33, Serye 2021, isinulong ni Ginagalang Luciano P. de Jesus Jr., tagapamuno Lupon sa pananalapi, paglalaan at pagugol ng pondo. Inaatasan po natin ang ating kalihim na basahin ng katawan ng panukalang kapasyahan. Panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 33, Serye 2021, isinulong ni Ginagalang Luciano P. de Jesus Jr., tagapamuno sa Lupon sa pananalapi, paglalaan at pagugol ng pondo. Isang kapasyahan nagpapatibay ng Supplemental Investment Program para sa taong 2021 na may kabuuang halaga na 260,229,491 piso at 15 sentimo para sa mga programa, proyekto at aktibidad ng munisipalidad ng Silang. Sapagkat ang Municipal Development Council ay nagpatibay ng MDC Resolution number 2-2021 noong ika-16 ng Abril 2021 at ito ay sinumiten sa Sangguniang Bayan noong ika-19 ng Abril 2021 na may kalakip na liham ng Punong Bayan, Ginagalang Socorro Rosario F. Poblete, na humihiling ng isang kapasyahan para ito ay pagtibayin. Sapagkat ang Supplemental Investment Program na isinumite ng Municipal Development Council ay para sa programang pangkabuhayan ng 720 magsasaka na naapektuhan ng bagyong Ulysses noong taong 2020 na nagkakahalaga ng 765,199 pesos at para sa pagpapagawa ng isang multipurpose hall na gusali na nagkakahalaga ng 259,464,292 pesos and 15 centavos. Sapagkat ang kabuuang halaga ng mga nabanggit na programa, proyekto at aktibidad ay 260,229,491 pesos and 15 centavos. Sapagkat batay sa Section 16 ng Batas Republika 7160 na lalong kilala sa taguring Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991 na tungkulin ng bawat pamahalang lokal na isulong ang kagalingang panlahat at ang Supplemental Investment Program para sa taong 2021 ay instrumento sa nasabing tadhanain ng batas. Sapagkat nakatadhana sa Section 114 ng Batas Republika 7160 na lalo kilala sa taguring Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991 na ang panukalang programa, proyekto at aktibidad ng Municipal Development Council ay dapat pinagtitibay ng Sangguniang Bayan. Sapagkat kinikilala ng kapulungan ng Sangguniang Bayan ang kahalagahan at kakagyatan ng panukalang programa, proyekto at aktibidad na inilarawan sa MDC Resolution number 2-2021. Kung kaya sa mungkahin ni Ginagalang Luciano P. de Jesus Jr. ay ipinasya gaya ng dito ay ginagawang pagpapasya na pagtibayin ang Supplemental Investment Program para sa taong 2021 na may kabuuang halaga na 260,229,491 piso at 15 sentimo para sa mga programa, proyekto at aktibidad ng munisipalidad ng Silang. Ipinasya pa na maging bahagi ng kapasyang ito ang MDC Resolution number 2-2021. Lagna, Ginagalang Luciano P. de Jesus Jr., tagapamuno, Lupon sa pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo. Maraming pong salamat. Kaya naman ay binibigay po natin ang hapag sa tagapagsulong ng panukala para sa kanyang talumpati.
Maraming salamat po, Nangungulong Pinuno. Muli po, isang magandang umaga po sa atin lahat. Ang kapasyahan po na ito ay upang pagtibayin po natin ang Supplemental Investment Program para po sa taong kasalukuyan para sa ating programs, projects, and activities or PPAs na nagkakahalaga ng 260,229,491 pesos and 15 cents. Ang halaga pong ito po ay ilalaan po natin sa mga magsasaka na naapektuhan po ng bagyong Ulysses at ang malaking bahagi naman po ay para sa pagtatayo ng isang multipurpose building. Sa ilalim po ng DBM or Department of Budget and Management under Local Budget Circular 131 na inilabas noong January 29, 2021, ito po yung aid to municipalities and cities. Ang mga LGUs po ay pinagsusumite ng iba't ibang uri ng request, particular na po ang mga projects and program na nabibilang sa annual investment program o mga project o program na hindi kayang ponduhan ng ating pamahalaan. Nangungulong Pinuno, tayo po ay ang tanggapan po ng ating punong bayan ay nag-identify po ng mga priority projects at ito nga po yung pagbibigay po ng financial assistance at ibang programa para po sa mga 720 na magsasaka. At ito po ay yung mga magsasaka na naapektuhan ng bagyong Ulysses noong nakaraang 2020. At isa rin po sa na-identify nila na isa sa priority projects na hindi natin kayang tugunan sa panahon ngayon ay ang pagpapatayo po ng isang multipurpose building. Nangungulong Pinuno, ang pagsusumiti po natin ng request sa DBM or sa national government, ito po ay parang isang wish list lang. Maaaring mag-grant or maaaring hindi. So mas minabuti po natin na magpadala na po ng kahilingan sa national government at baka naman po kung sakaling tayo ay papalarin, ay may pagkaloob po ang mga nabanggit po mga proyekto at programa. So sa akin po mga samahan, muli po, suportahan po natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 33. Maraming pong salamat. Dadako na po tayo sa talakayan. Meron ho bang nais magbigay ng opinion ng kuro-kuro ko rito? Kung wala, ano pumungkahin ng tagapagsulong ng panukala? Nangungulong Pinuno, iminumungkahi ko po na pagtibayin natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 33. Isang kapasyahang nagpapatibay ng Supplemental Investment Program or SIP para sa taong 2021 na may kabuuang halagang 260,229,491 piso at 15 sentimo para sa mga programa, proyekto at aktibidad ng munisipalidad ng Silang. Pinangalawahan ni ginagala na Konsehal Mark Anthony Toledo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay ating pong pinagtitibay ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 33. Wala na po tayo nakatala sa mga gawain sa umagang ito. Kung ganun, dadako na tayo sa mga patalastas. Meron ho bang nais magpatalastas? Kung wala, ano pumungkahin ng tagapumuno ng lupo ng mga patakaran at tulituntunin? Ang Nangungulong Pinuno, yaman din lang po at wala na po tayo sa tatalakayan sa mga oras na ito. Minumungkahi ko po ang pagpildig o ang pagtatapos ng ating po. Pinangalawahan, tinagala na Konsehal, Perpetuo Desenganyo. At kaya naman po ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman sa ganap ni 14:04 ng umaga ay atin na pong itinitindig ang ika-20 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat. Mag-iingat po kayo at ang inyong mga pamilya. Okay na?